Wala nga muna pong rehab at wala rin munang odd-even scheme sa EDSA pero may reblocking naman ngayon sa kahabaan po ng EDSA. Kaya naman, silipin natin sa mga oras na ito ang sitwasyon sa EDSA 508 po ngayong linggo ng hapon. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Carrie, ano yung sitwasyon ngayon dyan? Andre, sa mga oras na ito, mabagal na ang usad ng mga masasakyan sa bahaging ito ng EDSA Mandaluyong. Kung makikita nyo nga sa gilid ko, nag-iipon-ipon na ang mga sasakyan sa lahat ng linya at inaasahan na dadami pa ang mga yan, lalo na Sunday ngayon at mamayang gabi ay baka marami pa. Hindi na rin kasi katulad ng kanina na maluwag-luwag pa at tuloy-tuloy pa ang pagdaan ng mga sasakyan. Bukod dito sa Mandaluyong, inaasahan din ang posibleng pagbigat ng traffic sa ilang bahagi ng Quezon City at Parañaque dahil sa isinasagawa kang road reblocking at repairs ng Department of Public Works and Highways. Kabilang dyan ang mga kalsada sa QC gaya ng C5 Katipunan northbound hanggang sa CP Garcia Avenue, Jordan Heights Subdivision sa Fairview hanggang sa Land Transportation Office sa Novaliches, Lagarian Bridge hanggang Eugenio Lopez Jr. Drive sa Tomas Morato, Malvar hanggang Luzon Avenue sa Commonwealth, pati na ang 4 na kalsada sa E. Rodriguez Avenue. May 4 din na ginagawa sa Payatas Road habang isa ang inaayos sa May Batasan. Kasama rin ang northbound ng Regalado Avenue, first lanes ng southbound and northbound underpass ng Mindanao Ave, ilang kalsada sa Sergeant Rivera, Santo Domingo Avenue at A. Bonifacio. 2 naman ang may road reblocking sa Parañaque gaya sa FB Harrison at northbound ng Rojas Boulevard. Andre, inaasahang tatagal ang road reblocking hanggang bukas daw ng alas 5 ng madaling araw. Kaya naman ang payo sa mga motorista, gumamit ng mga alternatibong ruta para makaiwas sa mabigat na trapiko. Balik sa iyo, Andre. Maraming salamat. Nagulat live mula sa EDSA, Carrie Cator. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.